malapit na tayong magpaalam sa isa na namang taon na punong-puno ng balita. Pero bago yan, balikan muna natin ang 10 mga muka na pumasok sa mga headline ngayong 2024 sa Special Agenda Report ni Hannah T. Matindi ang iniwang eksena ng 2024 sa larangan ng balita at usap-usapan. May mga pangalang tumingkad ang ilan dahil sa kontrobersya, tagumpay o kaya naman mga kasong kakaharapin. Narito ang 10 personalidad na naging sentro ng taong 2024. Number 10, Maris Racal. Hindi lang sa musika at pelikula nagningning si Maris Racal ngayong taon, kundi pati sa social media dahil sa issue ng di umano'y love triangle niya kasama si Anthony Jennings at ang naging kasintahan nito. Sa kabila ng kontrobersya, ang kanyang pelikulang Sunshine ay umani ng recognition at napili pa sa Palm Springs International Film Festival. Numbers 9 at 8. Donald Trump at Kamala Harris. Sa nagdaang 2024 US presidential election, nagwagi si Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris na naging Democrat candidate matapos ang pag-atras ni President Joe Biden. Malaking pagbabago ang inaasahan sa US matapos ang pagkapanalo ni Trump kung saan ang Republicans muling magkakaroon ng kontrol sa Senado at Kamara. Understand, this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States, that he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. Someone who has openly expressed disdain for members of our military. Understand what it would mean if Donald Trump were back in the White House. So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it? Number 7, Carlos Yulo. Nagwagi si Carlos Yulo ng 2 gold medal sa men's floor exercise at vault finals sa Paris Games. Siya ang unang Pilipinong gymnast na nagkaroon ng ganitong tagumpay sa kasaysayan ng Olympics. Ang kanyang kahusayan, nagbigay dangal sa bansa at nagbukas ng bagong yugto sa kanyang buhay matapos umani ng iba't ibang premyo. Number 6, Mary Jane Veloso. Matagumpay na naibalik ng Pilipinas si Mary Jane Veloso na lagpas 1 dekadang nabilanggo sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko at patuloy ang panawagan ng Veloso family at ilang mga grupo para sa kanyang absolute pardon. Hindi namin akalain na mangyayari ito. Sa 15 years, ito nagkasama-sama na kami ng Pasko. Number 5, Apollo Kibuloy. Naaresto si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy ngayong taon matapos ang ilang buwang pagtatago. Siya ay humarap sa mga kaso kabilang ang human trafficking at sexual abuse. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso. Number 4, Alice Go. Si Alice Go o Go Huaping ang na-dismiss na mayor ng Bamban-Tarlac matapos masangkot sa iligal na pogo. May mga aligasyon ding isa siyang Chinese spy. Number 3, former President Rodrigo Duterte. Hindi pa rin lumilipas ang issue ng drug war ni Duterte kahit wala na siya sa pwesto. Ang House Quad Committee matyagang inimbestigahan ang pagkakasangkot umano ng ilang miyembro ng kanyang pamilya sa iligal na droga. Number 2, President Bongbong Marcos. Kahit may fallout sa unity ngayong taon, nagawa ng Pangulong maglagda ng mga makabuluhang batas at labanan ng mga iligal na aktibidad ng POGO sa bansa. Effective today, all POGOs are banned. Tuloy-tuloy din ang relevant projects ng kanyang administrasyon pagdating sa infrastruktura at iba pang sektor. At number 1, Vice President Sara Duterte. Ang pangalan ni VP Sara halos palaging nasa sentro ng balita ngayong taon. Mula sa viral Zoom meeting kung saan nagbitiw siya ng matitinding salita laban sa first couple at House Speaker, hanggang sa mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds na nanatili siyang matapang sa gitna ng mga kontrobersya. Sa kabila ng lahat ng ito,
Kabilang ang 3 impeachment complaints, patuloy siyang tumatayo bilang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa bansa. Sa 2024, sila ang nag-ukit ng kwento ng tagumpay at kontrobersya. Sino naman kaya ang susunod na mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan sa 2025? Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.